Malaking pagbabago ang Miami Heat ngayong 2026-27 season, ang pinakamalaking headline ay ang pagdating ni Giannis Antetokounmpo, na nakuha ng Miami mula Milwaukee sa blockbuster trade, kasama rin sa deal si Bobby Portis. Inaasahang din sasali si Klay Thompson sa Miami Heat matapos ang buyout niya sa Dallas Mavericks at pag-clear niya sa waivers. Ang pagdating ni Klay ay maaaring maging perfect complementary move para sa bagong Miami Heat. Hindi niya kailangang maging pangunahing scorer. Ang trabaho niya ay mag-space, mag-shoot, gumalaw off-ball at gamitin ang kanyang experience habang sina Giannis at Bam ang nagdadala ng interior offense at defense. Kilalanin natin ang bagong lineup ng Miami Heat. Simulan natin sa point guard position. Si Davion Mitchell ay maaaring maging napakahalagang guard ng Miami Heat. Siya ay nag-average ng 9.3 points, 6.5 assists, 2.7 rebounds at 1.0 steal, habang nag-shoot ng career-best 39.5% mula 3-point range. Sa pag-alis ni Tyler Herro, mas malaki ang responsibilidad ni Mitchell sa pag-organisa ng offense. Ang 6.5 assists per game niya ay magandang base para maging starting point guard. Ang pinakamahalagang kailangan ni Mitchell ay mas maging consistent na scorer, pero kung may pagpapatuloy niya ang shooting improvement habang nananatiling elite defender, maaari siyang maging perfect glue guy sa pagitan nina Giannis at Bam. Heto naman ang mga shooting guard position. Si Ryan Conwell ay maaaring maging interesting na young guard para sa Miami Heat. Nakuha siya ng Heat sa number 37 overall pick noong 2026 NBA draft matapos siyang piliin ng Oklahoma City at agad na i-trade sa Miami. Sa senior season niya sa Louisville, nag-average siya ng 18.8 points, 4.8 rebounds, 2.7 assists at 1.1 steals, kasama ang 34.5% three-point shooting. Isa sa pinakamalaking strengths niya ang perimeter scoring, nakagawa siya ng 112 three-pointers sa kanyang final college season, kaya maaari siyang maging floor spacer para sa mga pangunahing scorers ng Miami. Ang ideal na role niya sa Heat ay bench scoring guard at floor spacer. Hindi niya kailangang maging primary scorer agad, mas mahalaga na maging consistent siya sa shooting, defense at decision-making. Si Drew Smith ay maaaring maging useful na defensive-minded guard ng Miami Heat ngayong 2026-27 season. Last season ay nag-average siya ng 5.6 points, 2.5 rebounds, 2.6 assists at 1.4 steals sa 70 games. Isa sa pinakamalaking value niya ay ang defensive activity. Ang 1.4 steals per game noong nakaraang season ay nagpapakita ng kakayahan niyang manggulo ng opposing ball handlers. Ang ideal na role niya ay defensive rotation guard, backup ball handler. Hindi niya kailangang maging high-volume scorer. Mas mahalaga ang kanyang kakayahang manggulo sa depensa, mag-move ng bola at magbigay ng energy. Malaki ang pwedeng maitulong ni Pelle Larsson sa Miami Heat, lalo na bilang versatile guard, wing. Last season ay nag-average siya ng 11.4 points, 3.5 rebounds at 3.4 assists sa 70 games, habang naglaro ng 26.4 minuto bawat laro. Two-way connector ang pinakamagandang role ni Larsson sa Miami. Hindi niya kailangang maging superstar. Ang kailangan ng Heat ay isang player na kayang depensahan ng perimeter, mag-pass, umatake sa close-outs at makapagbigay ng scoring kapag kailangan. Malaking tulong si Tim Hardaway Jr. sa Miami Heat, lalo na bilang veteran scoring wing at 3-point specialist. Last season ay nag-average siya ng 13.5 points, 2.6 rebounds at 1.4 assists, habang nag-shoot ng 40.7% mula 3-point range. Kapag nasa loob sina Giannis Antetokounmpo o Bam Adebayo, malaking threat si Hardaway sa perimeter. Mahirap siyang pabayaan dahil sa 40.7% three-point shooting niya noong nakaraang season. Hindi kailangang maging superstar si Hardaway sa Miami, ang pinakamagandang gamitin sa kanya ay shooting, spacing, instant scoring, habang sina Giannis at Bam ang pangunahing focal points ng offense. Malaking upgrade para sa Miami Heat ang pagkuha kay Klay Thompson. Siya ay nag-average ng 11.7 points, 2.1 rebounds at 1.4 assists last season. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit valuable si Klay, kahit bumaba na ang production niya,
nag-shoot siya ng 38.3% mula 3 noong 2025-26 at may career mark na 40.9%. Ang susi ay hindi na kailangang maging old clay siya kung makapagbigay siya ng consistent 3-point shooting, smart defense at playoff experience, malaking piraso siya sa championship push ng Miami. Heto naman ang mga small forward position. Malaki ang pwedeng maitulong ni Myron Gardner sa Miami Heat, lalo na bilang energy forward at defensive role player. Last season ay nag-average siya ng 3.6 points, 2.7 rebounds at 1.0 assists sa 45 games, habang nakapag-shoot ng 40.6% mula 3-point range. Kilala siya sa agresibong paglalaro, rebounding at paggawa ng dirty work. Ito rin ang naging dahilan kung bakit siya na-promote mula two-way contract tungo sa standard NBA contract noong February 2026. Hindi siya pangunahing scorer, pero bagay ang kanyang hustle at physical style sa identity ng Heat. Malaki ang halaga ni Simone Fontecchio sa Miami Heat, lalo na bilang stretch forward at floor spacer. Last season ay nag-average siya ng 8.5 points, 3.0 rebounds at 1.4 assists, habang nag-shoot ng 37.5% mula 3-point range. Ang 37.5% shooting niya mula sa 3 ay nagbibigay ng spacing sa offense. Kapag nasa loob sina Giannis Antetokounmpo o Bam Adebayo, maaari siyang manatili sa perimeter bilang shooting option. Kung magiging mas consistent pa ang kanyang 3-point shooting at defense, maaari siyang maging isang napakahalagang complementary piece ng Miami, lalo na sa lineups na kasama sina Giannis at Bam. Malaking bahagi si Andrew Wiggins ng Miami Heat dahil nagbibigay siya ng kombinasyon ng scoring, shooting, size at perimeter defense. Last season ay nag-average siya ng 15.4 points, 4.8 rebounds at 2.7 assists, habang nag-shoot ng 41.4% mula 3-point range. Ang 41.4% niya mula 3 noong nakaraang season ay malaking tulong sa spacing, lalo na kapag nasa loob sina Giannis Antetokounmpo at Bam Adebayo. Kung makakapagpatuloy siya sa kanyang 40% plus 3-point shooting habang nananatiling reliable defender, isa siya sa pinakamahalagang complementary players ng Miami. Heto naman ang mga power forward position. Malaking potential si Nikola Jovic para sa Miami Heat, lalo na dahil sa kanyang size, passing at versatility. Last season ay nag-average siya ng 7.3 points, 3.3 rebounds at 2.2 assists sa 47 games. Sa 6 feet 10 inches, maaari siyang maglaro bilang forward at makatulong sa iba't ibang lineup combinations. Kapag naging mas consistent ang kanyang 3-point shooting, magiging magandang complement siya kina Giannis Antetokounmpo at Bam Adebayo. Sa isang lineup na may Giannis at Bam, ang pinakamahalaga sa kanya ay hindi ang maging malaking scorer, mas kailangan niyang maging efficient shooter, smart passer at reliable defender. Malaking tulong si Bobby Portis sa Miami Heat, lalo na bilang scoring big man at stretch 4. Last season ay nag-average siya ng 13.7 points, 6.4 rebounds at 1.6 assists. Napakahalaga ng shooting niya para sa Heat. Last season ay nag-shoot siya ng 45.6% mula 3-point range, kaya hindi siya madaling iwanan sa perimeter. Ang pinakamalaking value niya ay ang kombinasyon ng shooting, rebounding, scoring, physicality. Kung consistent ang kanyang 3-point shooting, magiging napakahirap depensahan ng Miami dahil mayroon silang parehong interior threat ni Giannis, Bam at perimeter threat mula kay Portis. Si Giannis Antetokounmpo na ang magiging pangunahing offensive engine ng Heat, siya ay nag-average ng 27.6 points, 9.8 rebounds at 5.4 assists. Napakahirap pigilan ang combination ng kanyang size, athleticism at finishing sa basket. Dahil may shooters tulad ni Klay Thompson, Andrew Wiggins at Tim Hardaway Jr., mas mapaparusahan ng Miami ang teams na magko-collapse ng depensa kay Giannis. Ang Heat ay inaasahang gagamit ng maraming movement at spacing sa paligid ni Giannis at Bam Adebayo. Si Giannis ang maaaring magdala sa Heat mula sa isang competitive team tungo sa seryosong championship contender sa bagong season. Heto naman ang mga center position. Malaking bahagi si Bam Adebayo sa Miami Heat dahil siya ang isa sa pinakamahalagang two-way players ng team. Last season ay nag-average siya ng 20.1 points, 10.0 rebounds at 3.2 assists.
Siya ang magiging pangunahing depensa sa loob. Ang mobility niya ay nagbibigay daan para makapag-switch at makatulong laban sa iba't ibang klase ng players. Ang pinakamahalaga ay ang chemistry ni Jonas at Bam, kung maayos nilang paghahatian ang interior offense, rebounding at defensive responsibilities, pwedeng maging isa sa pinakamahirap talunin na frontcourt sa Eastern Conference. Sa tingin niyo mga idol, kaya na bang mag-champion ulit ang Miami Heat? Comment nyo naman kung taga saan kayo para malaman ko kung saan umabot ang video na ito.